Yan, magandang hapon. Hello, hello po sa ating lahat and welcome Luzon, Visayas and Mindanao. Para sa ating mga kapatid na Kapampangan, mayapat kapanapon, na imbagamalim sa mga Ilocano, masantos siyangaren sa mga taga-Pangasinan, at syempre sa mga kapatid nating taga-Bicol, marhay na hapon. At hindi syempre, hindi natin kakalimutan ating mga kapatid na nasa Visayas ngayon, maayong hapon, maupay nga kulop, maayong ugto, ang ating mga kapatid from Mindanao. Assalamualaikum. Malingkat, kahapon, mapiya kautunga alungan, and syempre, buenas tardes. O, di ba ang ating mga Espanyol na kapatid sa malayong lupain ng Mindanao. Welcome sa ating SDG Action Hour at syempre magandang hapon sa aking co-host, Mr. Mark Flores. Good afternoon. Naka-mute ka, Brad. Ayan, nalimutan kong pindutin, isda. Okay lang. Okay. Going back, magandang hapon po, Misda, at magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga banyagang panauhin. Good afternoon. Anyong sayo. Konnichiwa. Salamat siyang Wang Chiwao. At welcome po sa ating mga regular na tagapakinig at tagapanood sa Zoom at Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Yes, magandang hapon uli sa iyo, partner, no? Welcome Welcome sa yung sobrang init ngayon, ano, nakakaapekto to sa mga ating gawain at sa ating mga kalusugan. Kaya tamang-tama na mapakinggan natin yung topic na pinamagat ng Summer is Getting Hotter, a glimpse of the Philippine Heat Index. Ang ating pong pangalawang panauhin ay nagtapos ng Bachelor of Science in Physics with specialization in computer application at kanyang Masters of Science in Physics din ay from the De La Salle University. Ayan po, nagtapos po siya ng kanyang Doctor of Philosophy in Atmospheric Physics from Shiba University in Japan. Napakarami na po niyang peer-reviewed journals, no? Actually, a total of 46 peer journals. Ang kanyang topic na kinabibilangan ay yung aerosol science, cloud characterization, atmospheric environment, and geosciences at iba't iba pa. No? So, ano masasabi mo, Mark? Ipakilala mo na. Ay, nako, Miss Da, totoo lang, kulang ang oras natin para banggitin pa yung mga achievements ng ating next speaker. Yes. Ang ating pong second guest for this afternoon, kaya friends, let's just all listen to the head of Atmospheric Physics Laboratory of the Institute of Environmental Science and Meteorology at the University of the Philippines, Diliman. Please, let's all welcome Dr. Jerry Bactasa. Hello, good afternoon, everybody. Good Let me afternoon, just sir. Go ahead. share my screen. So, unang-una, maraming salamat sa invitation to present this. I'm not really sure what to present, pero hopefully may matutunan kayo. So again, I'm Jerry Bagtasa with IESM of UP Diliman. I'm on Facebook and Twitter, Weather Manila. So, yung pag-usapan natin ngayon, no, so bakit unang-una, bakit umiinit ang isang lugar? And siguro matatanong nyo, bakit napakainit sa mga certain places in the Philippines, like NCR, Tugigaraw, dyan kadalasan nakukuha yung pinakamataas na temperatura or dagupan. Tignan natin yung mga trends, global and local temperature trends, kung ano na nangyayari in the past decades at may influence ba dito ang climate change at saka El Nino. And finally, explain ko lang yung heat index, kung ano ba siya. So unang-una, bakit nagiging mainit sa isang lugar? So dahil sa araw. Kung natapatan tayo ng araw, iinit ang kalupaan or kahit na tubig yan, iinit yung tubig na yan. And once the surface of Earth heats up because of solar radiation, yung air right above the surface will also heat up. Kaya nagiging mainit tayo. So that's one way na para uminit ang isang lugar. Pangalawang paraan para uminit ang isang lugar ay kahit na walang gaanong araw, kahit na cloudy conditions, pero sa kabilang banda, sa lugar na katabi ng lugar na kung nasaan ka, no, kung mainit yung hangin doon, pwede siyang mag-move papunta sa iyo. 'Di ba? Pag nasa mall tayo, pag bumukas yung malapit ka sa pinto ng entrance, bumukas, mararamdaman mo yung init na hangin galing sa labas, pumapasok. So pwedeng gumalaw ang hangin. So yun yung tinatawag na advection. So again, ulitin ko lang, dalawang paraan para uminit ang kapaligiran. Natatapatan ka ng araw, iinit yung paligid mo. Or may mainit na hangin na umaandar papunta sa'yo. So, yun yung way ng pag-init. So, hindi ko na di-discuss tong mathematical proof, no? Pang ibang lecture yan. So, next
siguro yung madalas na tanongin, bakit may mga lugar sa Pilipinas na napakainit? So actually, di pare-pareho yung temperatura sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So kung titignan natin, no, before that, kadalasan yung month ng March, April, May. So tinawag nating MAM yan. No? March, April, May ay napakataas ng araw kasi ibig sabihin nakatapat yung araw sa atin. So kakatapos lang ng spring equinox noong March 20. So after that, longer daytime compared to nighttime. Unang-una yon. So mas matagal yung pag-init ng araw. Pangalawa, dahil nandito tayo sa may equatorial region, essentially nakatapat yung araw sa atin during around the month of April. Kaya napakainit din kumpara sa other regions of the Earth. Also, no, pag tinignan natin tong mapa na to, so mapapansin nyo agad na yung mas madidilim na kulay, yun yung mga mas may init. Nandito siya sa mga gitna ng plains. So tulad ng Cagayan Plain or sa Central Luzon Plain. Pero pag tinignan natin dito sa mga coastal regions, hindi ganun kainit. Ang hangin, by the way, tuwing March, April, May, nanggagaling from the Pacific Ocean. And contrary to sa paniniwala ng karamihan ng tao, yung hangin sa Pacific Ocean is warm but it's not exactly hot. So dito, pakikita natin yung hangin pagka nag-move siya papuntang Pilipinas from Pacific Ocean to the Philippines, may mga nangyayari kaya napapainit yung hangin. At ang isang main reason bakit umiinit ay yung influence ng Sierra Madre Mountain Range. So yung influence ng bundok. So isipin natin na ito yung Pacific Ocean dito sa right side, and then ito yung Sierra Madre Mountain Range, at dito naman yung sa NCR halimbawa. So meron tayong warm air. Warm air, isipin nyo, nasa around 28, 29, 30 degrees Celsius. Magmo-move yan papuntang Pilipinas at mafo-force yan ng Sierra Madre Mountain Range na umakyat. So habang umaakyat yung hangin, lumalamig. Kaya mas malamig kapag nasa mataas na lugar katulad ng Baguio or Mountain Province dahil sa lumalamig ang hangin habang umaakyat. So habang umaakyat ito, being forced by the mountain, lumalamig siya at darating siya sa point wherein sa peak ng mountain, pinakamalamig. So dahil sa nasa peak na siya, pwede na siyang lumusot papunta sa kabila ng bundok. Pero bago niya gawin yon, clouds form. At pag form ng clouds, nagpapainit ito ng hangin because of yung tinatawag na condensational heating. Kasi ang tubig kasi may tinatawag na latent heat na pagka na-release yung latent heat, pinapainit niya yung kapaligiran. So itong hangin na to, pag talon niya sa kabilang side ng bundok, umiinit siya ng bahagya because of the cloud formation. So uminit siya ng bahagya, ang ngayon gagawin niya, bababa na siya papuntang Metro Manila. So pag bumaba ito, actually nasa gitna pa lang siya ng pagbaba niya, warm na siya dahil napainit because of the cloud formation. At pagbaba dito sa kabilang side, mas mainit na siya kumpara sa kapag nasa Pacific Ocean siya. So sabi ko kanina, sa Pacific Ocean would be around 28, 29, 30 degrees Celsius. Pagdating dito sa kabila, aabot siya ng mga 35 degrees Celsius. So up to around 5 to even 10 degrees Celsius hotter dahil sa epekto ng Sierra Madre Mountain Range. Bukod dito sa yung itong umiinit na hangin na to na nagro-roll down of the Sierra Madre Mountain Range, and by the way, ang tawag sa kanya ay phone wind. Wala ring clouds dito sa Metro Manila. Bakit? Kasi lahat ng clouds naipit siya dito sa Sierra Madre Mountain Range. So makes it cloud-free condition over Metro Manila. Kaya gano'n din, nagpapainit. So bukod doon sa nagpapainit, sabi ko kanina, diba, dalawang reason bakit iinit. Nagpapainit because of the sun, because of urbanization din ng Metro Manila, and also because of the hot winds rolling down the mountains of Sierra Madre from the east. So ito yung reason bakit mainit sa Metro Manila, sa Tugigaraw, dahil Sierra Madre Mountain Range din, di ba, ang nasa east ng Tugigaraw, yung mga places like Dagupan or Cabanatuan, may init dito sa mga lugar na to. So kung titignan natin sa satellite image, this was several days ago, so makikita natin na nandito nagagaling hangin from the Pacific Ocean, and dito sa Sierra Madre Mountain Range, dyan nabubuo yung clouds, tapos nag-i-stay siya dyan. So yung formation of clouds na yan actually nagpapainit pagdating sa west side ng Sierra Madre Mountain Range. So kung titingnan natin ang temperatura, for example, ng Infanta, which is on the other side of the Sierra Madre Mountain Range, Tanay, which is on the Sierra Madre Mountain Range,
sa isang Metro Manila at saka sa Science Garden which is sa office ng Pag-asa sa Quezon City, makikita natin na sa Infanta, the temperature is around 30-31 degrees Celsius. Pag akyat ng Tanay, pwede siyang bumaba up to 25 degrees Celsius kasi ang Tanay is around 600 meters high. No? Kaya pag umakyat, lalamig doon. At pagbaba niya rito, biglang nag-shoot up to 35-36 degrees Celsius pagdating sa Metro Manila. And other than that, yung araw pa na yung nga, radiation na nakasinag sa Metro Manila or other parts of Western Luzon, yun yung nagpapainit dito sa mga lugar na to. Globally, there are different trends. So pag tinignan natin buong mundo from 1890 up to last year, 2023, makikita natin na may mga ups and downs from year to year, pero makikita natin na overall there's an increase. And this is because of greenhouse gases. So there's no other explanation that can be used to explain essentially yung increasing temperatures ng mundo, no? Other than greenhouse, yung increasing concentrations of greenhouse gases. Pag tinignan natin yung globally, hindi pare-pareho yung pag-akyat ng temperatura. So mas mabilis ang pag-akyat ng temperatura sa North Pole dahil sa pagtunaw ng mga yelo, nag-accelerate yung pag-init doon. Good thing dito hindi good thing kasi umaakyat pa rin yung temperatura, pero mas less yung pag-akyat ng temperatura dito sa tropics. So dito sa atin, around a little over half a degree in the past 100 years yung inakyat ng temperature. Still considerable. Kaya totoong umiinit. Pag tinignan naman natin yung daily surface temperature ng mundo. So ito yung iba't ibang taon, yung gray, itong orange na to ay last year, tapos ito naman for this year, yung kulay itim na bold. So obviously nakikita natin na mas mataas tong this year, unprecedented kumpara sa all other years from several decades ago. Pag tinignan natin yung tropics lang, so sa tropics lang, which is where we are, makikita din natin na unprecedented itong taon na to. And dalawa yung reason dyan. So one of the reasons is because of yung current El Nino natin. Although pahina na si El Nino right now, no? So isang reason yon, pero ang another reason is essentially because of the rising global temperatures because of the greenhouse gases. Pag tinignan naman natin ang karagatan, so ang dagat, napakainit particularly sa Atlantic Ocean. So since last year, uminit siya ng napakainit and exceeded yung mga projections sa mga models. Kaya ngayon, kailangan natin isipin ulit kung bakit sobrang taas and hindi to expected ng mga climate models sa ginagamit natin. Again, yung bold na itim na yan is for this year. Hindi pa natatapos, obviously nasa April pa lang tayo, pero makikita natin na sobrang taas kumpara sa any other year na may record tayo. Dito naman sa Pilipinas, so there are several studies na papakita ko. Una-una kay Cinco et al. So si Ma'am Telma Cinco is from Pag-asa. So yung paper nila showing that there's increases nationwide. Lahat ng stasyon sa Pilipinas, Pag-asa station sa Pilipinas, umaakyat. However, yung pag-akyat ng daytime temperature is lower compared sa pag-akyat ng nighttime temperature. So ibig sabihin nito, ang nighttime mas nagiging mainit and ang reason nito mainly is because of urbanization. Ang daytime increase in temperature, ang pinaka-explanation dito ay yung greenhouse gases. Meron ding paper si Dr. Manalo also of Pag-asa recently showing that with different methodology, ganoon din, umaakyat din yung temperature ng yung daytime temperature, nighttime temperature, average temperature, even yung difference between nighttime and daytime, ito naman yon, bumababa. So nagiging magkalapit yung nighttime temperature and daytime temperature dahil nga sa umaakyat yung nighttime, umaakyat din yung daytime pero mas mabilis pag-akyat ng nighttime. No? So nakita nila na pagka mas maraming urban region sa isang stasyon, kung mas maraming urban area around it, mas mabilis yung pag-akyat. So ibig sabihin, urbanization ang isa sa pinakamalaking bagay na nagpapaakyat ng temperatura sa Pilipinas, but that doesn't mean na walang climate change, no, or global warming dahil may effect pa rin siya during daytime temperature. Dito naman isang paper ko from 2019 for Metro Manila.
And this is from 1900 to 2020, if I'm not mistaken, or 2018 na. So 2018, yeah. So 118 years, and makikita natin na yung minimum temperature, that means yung nighttime temperature, itong blue na to, increases faster compared to the daytime temperature, which is the red. So ganun din, Metro Manila, mas malaking epekto ng urbanization kumpara sa global warming, but nevertheless may effect ang global warming. So twice as fast umakyat ang temperatura ng gabi kumpara sa temperatura ng umaga. So moving on to the heat index. So ano ba yung heat index? So may mga ibang environmental, so other than environmental temperature. So temperature, ito yung init na tinatawag natin. May mga ibang factors wherein nagiging iba yung perception natin ng pagkainit or pagkalamig. So our bodies lose heat because of convection to ambient temperature. So ang katawan natin naturally mainit eh, di ba? We are at around 37 degrees Celsius kung wala tayong lagnat, no? So itong 37 degrees Celsius na to, ibig sabihin yung balat natin mainit. May thin film of hot air na nasa ibabaw ng balat natin. Kung malamig, so linagay ko rito yung wind chill. Kung masyadong malamig, tumataas yung buhok natin para matrap itong heat na to sa skin natin. Pero kung may malakas na hangin, so itong thin film of hot air na to, matatangay. So mawawala tong thin film, mas lalo tayong giniginaw. So yung tinatawag na wind chill. Kaya sa wind chill, bukod sa malamig, tapos malakas ang hangin, mas nahihirapan tayong mag-cope dahil sa tinatangay yung thin film of heat na nasa above our skin eh. Pero hindi ito yung problema natin ngayon. Obviously, problema natin is the heat, but nevertheless, it's the same. So kahit na mainit, dahil yung katawan natin is at 37 degrees Celsius, may thin film of hot air na nasa skin natin ngayon. And ang gusto natin is matanggal yung thin film of hot air kapag mainit yung panahon, di ba? And ang natural way for our bodies to do that is by sweating. Kaya linagay ko dito si Jordan Peele na pinagpapawisan. Dahil ang pawis, kapag pinagpawisan tayo, yung pawis mag-evaporate. Pag nag-evaporate siya, kukunin niya yung heat ng skin natin, aalis siya, mapapalitan siya ng cold air from the environment. So yun ang purpose ng pawis natin. Bakit tayo pinagpapawisan? And at the same time, di ba, bakit gusto natin tumapat sa ventilador kapag mainit? Dahil yung thin film na to, pag tinapatan natin ng fan, natatanggal yung thin film, and just like yung sa wind chill, nagiginawin ka lalo, dito sa atin, di ba, mainit, matatanggal tong thin film, mas magiging malelesen yung pagkainit na nararamdaman natin. And so yung evaporation of sweat. So ang sweat nag-activate yan kapag mainit ang katawan. Pag nag-evaporate siya, it actually converts yung tinatawag na sensible heat. Sensible meaning yung nasa-sense natin na init, kino-convert niya into latent heat in the evaporation of water or sweat from liquid to water vapor form. And ito yung kumbaga natural way ng katawan natin to cool us down. So there are hindi to bagong idea, no. In fact, siguro mapapansin nyo sa mga news lately, meron mga naglalagay ng water sprinkler sa bubong, which is a very good idea kasi pag binasa natin yung bubong, mag-evaporate yung tubig, mapapalamig yung bubong, lalamig yung bahay. Yung ventilador nga, kailangan natin siya dahil sa tinatanggal niya yung thin film of heat dito sa atin, so we feel less hot. Yung mga evaporative cooling, di ba? So ang ginagawa lang dito ay sinasawsaw sa tubig, yung siguro parang may tela, sasawsaw mo sa tubig, and then habang nag-evaporate yung tubig, kinukuha mo yung hangin, supposedly mas malamig siya. And you don't have to have much energy use dahil sa evaporation ng tubig yung ginagamit. Ganito rin yun sa mga mist fan. Yung mist fan, dahil sa napakaliit na mga butil ng tubig, mas mabilis siya mag-evaporate. So paglabas pa lang niya sa mist, as a mist, mag-evaporate siya, tinatangay ng hangin, so supposedly mas malamig yung hangin. And even yung refrigerator natin, pero ang refrigerator hindi tubig ang gamit eh. Freon yung gamit niya. But it's the same concept. Paano napapalamig ng refrigerator yung hangin sa loob? By evaporation, evaporative cooling. So by evaporating, again, yung sensible heat na ko-convert siya into latent heat, natatanggal ngayon yung init sa paligid. So, okay, sweat, pinagpapawisan tayo, okay yan.
So as long as we sweat and then the sweat evaporates, so ito yung importante, dapat mag-evaporate yung pawis natin. Then we cool down. But the thing is, ang Pilipinas nasa humid na environment. So pagka humid yung environment, ibig sabihin marami ng water vapor na nag-e-exist sa paligid natin. So pag mas maraming water vapor nag-e-exist sa paligid natin, mas mahirap mag-evaporate ang isang tubig. So parang ano yan parang sponge, 'di ba? Ang sponge kapag tuyo, pwede maka-absorb ng maraming tubig. Pero pag sponge, pagka damp na siya, and then you try to absorb water na spill mo or what, ang mangyari is mahirap nang mag-absorb yung tubig. No? So ganito rin yung atmosphere natin. Pagka masyadong humid, mahirap mag-absorb ng nag-evaporate na ano. So pinakita ko lang dito na ang tubig at saka ang air, once na pag wala pang water vapor, may mga tubig talaga, may mga water molecules sa makakatakas sa liquid water and turn into water vapor. And habang parami water vapor, pahirap ng pahirap maging water vapor ang isang liquid na tubig. So in humid environments, sweat has difficulty evaporating. So they remain as sweat, as liquid. So no evaporation means no cooling. Kasi walang transfer of latent heat. So we just feel sweaty, we feel hot, tawag natin sticky, uncomfortable, at 'di ba? Iba-iba pang terms na ginagamit natin. Pero ang nangyari is napakainit, pinagpawisan tayo, tapos we stay with the sweat. So hindi na mawala yung pawis natin. So that's where the concept of heat index or thermal comfort comes in. So ibig sabihin nito, dahil sa mainit, pinagpawisan tayo, pero hindi naman nag-evaporate yung pawis natin. So ngayon, ang feeling natin, mas mainit pa lalo dahil sa hindi tayo naku-cool down. So there are actually many forms of thermal comfort metric or paano natin tignan ng thermal comfort. So meron dito yung dew point temperature halimbawa. So that's another way of measuring water vapor wherein kung 20 degrees ang dew point temperature and below, it's regarded as comfortable. Pag hindi naman, pag mas mataas, then hindi tayo komportable. Meron din yung tinatawag na wet bulb temperature na sinasabi na around 31 to 35 degrees Celsius na wet bulb temperature. So hindi to yung temperatura na mini-measure ng isang thermometer. So these are other ways of measuring na hindi ko na ma-discuss. No? But anyway, other ways of measuring temperature na 31 to 35, that's the maximum humans can endure. May relative humidity rin wherein nagbabago-bago dahil sa pag mas mataas yung relative humidity, mas mahirap kasi mag-evaporate ang sweat. So itong heat index na to, nanggaling to sa isang paper ni Stedman. So sinasabi ni Stedman na dahil sa ang gamit niyang term ay sultriness. So dahil sa very moist na yung hangin, mahirap na mag-evaporate yung pawis natin. And for that reason, we feel even hotter. So sinasabi niya na yung heat index, yun yung kumbaga parang nararamdaman natin na mas mainit. Pero hindi lang to tungkol sa hindi lang to tungkol sa moisture. So sinulat ko lang dito kung ano-anong mga ibang factors para maramdaman na, dahil iba-iba yung pakiramdam natin eh. Isipin niyo na lang, di ba? Kapag nakahiga lang kayo, nasa duyan, just like Quantaman, kumpara sa nagja-jogging kayo, same heat index. Di ba you will feel hotter pag nagja-jogging kayo kaysa sa pag nakahiga kayo? Or even simpler, kapag nasa ilalim ka ng puno, compared sa tao na nasa ilalim ng sikat ng araw, same heat index. Obviously, yung person na wala sa ilalim ng puno, mas mainit yung pakiramdam kumpara sa di ba? So, yung heat index actually, hindi pa rin siya totally nag-explain ng pakiramdam natin dahil sa maraming factors tulad nung yung suot natin, kung ang suot mo cotton, polyester, o yung mga dry fit would also be different yung napakiramdam natin, no? Yung ventilador, kung may hangin or wala, and so on. That will all factor in kung ano yung nararamdaman nating init. So to show you again, no, this is for this afternoon. So makikita niyo dito sa eastern coastal regions, nasa 28 degrees lang ang Baler, Infanta, itong Aurora, Quezon, not Quezon. Quezon pala, no. And dito sa eastern side ng Isabela, so below 30 degrees Celsius. Pag akyat ng bundok, pagbaba niya, makikita niya Tuguegarao 36, Quezon City 36. Tapos habang itong sa Cabanatuan,
36, pero habang umaandar yung hangin na yan dahil sa napakainit ng lupa, lalo pang painit ng painit, pagdating dito sa bandang dagupan, umaabot hanggang more than 36, 37, 38, pwede siyang umabot. So it's about the mountains, it's about the flow of the wind, it's also about yung relative humidity in a way. So to summarize this second to the last slide, no? So yung init factor or feels like or yung heat index, these are measures of thermal comfort. Pero pwede natin tawaging thermal discomfort. No? So thermal comfort is a condition of mind which expresses satisfaction with thermal environment. So it's not really about, it's not measurement of temperature. It's how we feel. So it's about mind natin. So mechanisms of heat wave, bakit ba mainit dito, is different from the heat waves na maririnig nyo sa Japan or sa Paris or sa kung ano-anong mid-latitude countries. So iba yung dito, talagang mainit lang talaga ng March, April, May dahil sa nakatapat yung araw, walang clouds, and then nandyan yung bundok to essentially heat up everything even more. Thermal discomfort can lead to more dangerous heat stress. Of course, may dangers talaga yung pagiging napakainit. Also, yung IQ or yung cognitive function natin, bumababa habang tumataas ang temperatura. So habang mas mainit, yung paano mag-work yung brain natin, bumababa. So para sa mga bata na pumapasok, di ba? I think it's a very important factor. So yung March, April, May is the driest and hottest season of the country regardless of ENSO. So naririnig ko kasi na itong tagtuyot dahil sa dahil sa El Nino, ganun-ganon. Pero hindi dahil sa El Nino ang tagtuyot natin ngayon na every March, April, May tagtuyot. So napapalala lang ng El Nino or La Nina, but every year we should expect na mainit yung panahon, konti ang ulan. And finally, sa tingin ko, nagpapagulo ang heat index. So to lessen the ambiguity, I think we should simply use temperature. Dahil sa may mga feeling ko ang perception ng tao sa temperatura ay nagbabago na. Dahil sa kung sasabihin ko sa inyo in the past week, kung nandito kayo sa Metro Manila, ang temperature natin is around 35 tuwing 2:00 ng hapon. Diba? Baka hindi kayo maniwala dahil sa pagtinignan nyo sa news, laging sinasabi nasa 42, 43 and so on. Pero actually 35 lang yung natin. And nagbabago, na-skew yung perception dahil sa paggamit ng heat index. And besides, diba, yung heat index is about temperature and humidity. Yung humidity during March, April, May doesn't vary a lot. So that means that the heat index will be almost the same in terms of variability with actual temperature. But regardless of the measure that we're using, months of MAM is the hottest dry season for the country. You should stay hydrated, avoid outdoor activities, especially during midday. And at the same time, conserve water dahil ito yung tagtuyot natin and we have to conserve water dahil sa around June pa darating yung most of the rain na ine-expect natin. And expect hot environment until around third week of May. Salamat. Ayan, maraming salamat. Ako, bigyan natin ng isang online palakpak si Dr. Bagtasa. No? Equally po talaga, both our topics na na-discuss ngayong hapon na to ay talagang very interesting. At talagang yung isa, promoting syempre the conservation of environment at at the same time, pinopromote din kung ano yung coffee na endemic din sa kanilang lugar. And then si Dr. Jerry Pagtasa, inexplain sa atin, ako, wag din tayo masyado matakot dun sa heat index na sinasabi, no? Pero, ayun na nga, na-explain niya na, syempre, kung ikaw ay mas maraming movement, mas marami kang pawis, at kung ikaw naman ay medyo laid back, medyo mas malalamigan ka ng konti. Pero yung mga sinabi kanina ni Dr. Bagtasa, no? Meron siyang mga equations doon na talagang sabi hindi na niya explain sa atin dahil talaga namang hindi ko nga mabasa ang mga number na kulot. Maraming pong salamat for the time that you have given us, Dr. Bagtasa. And we hope na, Dr. Bagtasa, sana meron pang third time kasi nakakadalawa ka na. Amen. So in behalf of the Future Earth Philippines, the National Academy of Science and Technology,
ang National Research Council of the Philippines, and of course the UNITSEA ng Ateneo de Manila University. We would like to thank everybody again for listening, watching ang ating SDG Action Hour 69th episode. So, see you on Friday sa ating 70th episode. Nako, Wow, malapit na 70th. anniversary na natin, di Oh, ba? Thank you so much. Nako, thank you po and for the time that you have given us. Thank you sa ating mga tagapakinig sa Facebook Live at mapapanood nyo ang inyong mga sarili sa YouTube, Dr. Bagtasa and also Daniel Jason Maches. Makikita nyo ang inyong sarili at mapapanood nyo sa YouTube. See you again on Friday. Bye-bye. bye-bye. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ay, Welcome sa ating